meron talaga silang anak. At saka kahit nandun pa sa ibang bansa yan si Catherine at Alden, meron talaga yung bit-bit na pambata talaga. Pambata na laruan. Kasi kayo, huwag kayo agad magagalit. Dapat, pag-anuhan nyo talaga, yun bang suriin nyo? Tingnan nyo maigi. Diba, hindi lang yung magagalit kayo, lalong-lalo na sa aming mga cat din. Kaya nga sinabi ni Alden, kaming mga cat din, matatalino. Makikita talaga. Pero hindi, nilalabas na rin niya eh. Diba nilalabas na rin na mga kapuso, na mga kapamilya. Dahil lang yan sa mga proyekto. Kaya tinatago nila yan. Dahil bawal sa kanila. At saka, number 1, wasakin ang cat din. Paghiwalayin. Para lang yan sa mga proyekto na tangkilikin din para maging patok. Yan lang yon. Pero ang katotohanan, may anak na yan sila. Tandaan nyo yan. Tingnan mo, lumusot pa rin ngayon kahit kaliit-liit na bagay sa mata namin. Nakikita namin, cat din. Diba na meron doon sa isang tabi? Ay, sus! Diba? Tapos kunyari, 2 inumin. Diba? Yung isa, pambata, yung inumin. Ay, nako! Hindi na yan. Kailangan natin talagang tingnan ng maigi. Tsaka kami, sasabihin nyo na umaasa kami na hindi katotohanan na mag-asawa na. Kayo ang umasa. Kayo kasi, umasa kayong single. Tapos babalik ta rin nyo kaming mga cat din na kaming umasa na mag-asawa yung 2. Katotohanan yun. Kinasal sila eh. Diba? Kayo, palibasa kayo, baka pang bash lang kayo talaga eh. Diba? Sabay-sabay na nating buksan ang ating mga kandila at umawit ng If we hold on together, I know our dreams will never die. Joke lang to ha. Oo. Sa mga syong-syongang hindi nakagets, inispoof lang po natin yung yung sa Aldab dati ha. Charot lang ha. Hello Kafden fans! So napakinggan ninyo ha, si Sir Johnny Beriani at saka si Ma'am Catherine mga kasombreros. Yung kay Sir Johnny, bago po yon mga kasombreros, which is nilaro nila mga kasombreros. Alam kong joke nilang ito no, about sa Aldab, pero may laman at saka may alam ito si Sir Johnny Beriani mga kasombreros. And Team Panatag din po ito na Kafden mga kasombreros. May alam ito pero syempre may point siya doon para sa promo lang at saka sa project lang yung ginawa ni Ma'am Catherine at saka Sir Alden, pero may something sila sa personal. Okay? Kasi hindi pwede kasi may mga kontrata sila. And strict yung network nila mga kasombreros na hindi pwedeng i-mention. Kahit na ipag-mention sa pangalan hindi po pwede mga kasombreros. Pero nga no, hindi magtatagal, magkakaroon ulit sila ng project mga kasombreros. So abang-abang lang talaga tayo. So iba kasi yung work, iba rin yung personal life mga kasombreros. Well, sabi ni Sir Johnny Beriani, sa mga Kafden fans lang yung makakagets kasi nga mga matatalino ang mga Kafden fans mga kasombreros. Charo! Hindi, kidding aside mga kasombreros. May point siya no, kasi ang joke naman is half meant mga kasombreros. So, yun po, no, Team Panatag ang Kafden mga kasombreros ha, at saka mga Kafdenatics. Tapos yung kay Ma'am Catherine, tapos ito yung spotted siya kasama na Aris. Itong kay Kath muna, matagal na to no, sa TCL pa niya, kaso kaka-upload lang kanina mga kasombreros, kaya ngayon ko lang din na isama. Nasabi niya, ay, ba't di ka kasama? Parang ganon sa, sa TCL. Sobrang bait niya mga kasombreros. And then ito, yung sinasabing spotted siya, kasama na Aris. So, throwback lamang po ito mga kasombreros kasi kung makikita ninyo, yung katawan ni Ma'am Catherine ay pang 2023 pa yata ito mga kasombreros. So, na-re-upload lang ng isang admin. And hindi yata ito sa, kung sa Melbourne, parang hindi yata ito sa Melbourne mga kasombreros. If I'm not mistaken, sa Thailand ito. No, kasi hindi puti yung mga tao, parang mga Pilipino lang din sa Thailand mga kasombreros. Tapos kasama niya yung kanyang glam team mga kasombreros. Pero yun nga no, this was just a throwback video mga kasombreros kasi friend, mapa BFF talaga sila ni Aris De Santos mga kasombreros. So ayun po, pero salamat po sa
upload po mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ng ng pang-inis ng Kathleen fan dito mga kasombreros. Kasi sabi niya sa kanyang caption, sabi niya, smiling face talaga kayong mga lalabs, no? Referring to Kathleen. Tapos sabi dito ng isa, bahala nagabula ang baba. Yung bula mga baba mga kasi yung bunganga, no? Parang bahalang bumubula ang mga bunganga na so, wala akong pake. Sabing ganun ng Kathleen admin mga kasombreros. Sobrang cute nito, sobrang kulit mga kasombreros, and then naka-flash yung mga pictures at saka mga larawan mga kasombreros, no, ng Kathleen na they're enjoying their singleness mga kasombreros. Na-mention nga dito ni Sir Johnny Beriani yung single sila, di ba? May asawa, may anak, imbababla mga kasombreros. So medyo nililito tayo, pero yung point niya is alam natin, no, kasi magaling tayong mga detective mga mga kasombreros. And then ito, update tayo mga kasombreros. So si Sir Alden nag-post ng kanyang Word of God, no, for today, Psalms 119 verse 114. Ang ganda nito, you, referring to God, are my refuge and my shield. I have put my hope in your word. Amen and amen, Pops Alden. So, napakaganda actually ng verse na ito, mga kasombreros, kasi nga, yung ating kanlungan, no, refuge, mga kasombreros, ang ating shield, ang ating protection, physically, mentally, financially, socially, mga kasombreros, lahat-lahat ng aspect ay ang Diyos ang ating protector mga kasombreros, and I have put my hope in your word. So ang pag-asa ay ilagay natin sa ating makapangyarihang Diyos, sa kanyang salita mga kasombreros. And then ito, nag-post ng isang admin, no, yung picture din, no, of course ni Ma'am Catherine mga kasombreros and ang kanyang mga friends. Alam ko medyo throwback ito mga kasombreros, so hindi ko kilala iba fans lang yata. Hindi ito si Ma'am Aris So parang throwback ito. Ito yata yung sa ito yung sa pagsisale nila mga kasombreros ng mga gamit ni Ma'am Catherine. Hindi ito yun. Hindi yata ito yung mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros. So ang cute nito kasi si Ma'am Johan Agoncillo, na anak nga ni Ma'am Juday at saka ni Sir Ryan Agoncillo. Sobrang laki na, no? Pero alam ko parang siya yung adopted yata, no? Pinaka masarap na pakinggan na word mga kasombreros, kasi ang adopted ay gusto kanila maging part ng kanyang pamilya. So maganda, napakasarap pakinggan mga kasombreros ng word na adopted. Hindi tulad sa mga sinasabi ng ibang tao sa mundo na pag-adopted ka, parang ganun putok sa buho. No, sorry po sa term. Yung adopted po is something na napaka-sweet at full of love mga kasombreros, kasi gusto nila na maging part ka ng kanilang pamilya. So, yun po. And then ito, next item natin. So, yung Marisol Academy, no, shout out and maraming salamat po. Tapos ang tanong dito ng madlang people ay may kislap ba, no, or may dating ba ang tambalang James Reid at saka Catherine Bernardo na napapabalita nga na may bagong serye. Yung kay Ma'am Ann Curtis at saka kay Sir Joshua Garcia. Serye pala yun, no? Sorry po, akala ko movie. So teleserye pala iyon mga kasombreros. Hindi siya isang pelikula, kasi yung nabanggit ko kahapon ay teleserye, pero na-correct ko sa flash na movie. So, teleserye pala talaga siya. So, ayun po mga kasombreros. Sa tingin ninyo mga kasombreros, ano po ang tingin ninyo? Kasi sila ba ay may kislap, may kinang, papatok ba sa masa mga kasombreros? Ang Kath James na tambalan. So, ayun po ang ating abangan, no? Pero comment po kayo kung ano po ang inyong saloobin dito mga kasombreros sa sinasabi ng mga fans na iba. Tapos ito, no, kinampal ng isang admin. Ang ganda. So, hinanap ko itong siya kahapon, para antawag dito sa sombrero na ito. Yung kay Ma'am Catherine, tapos naka-shade siya. Tapos nga, no, parang terno-terno na naman ang Kathleen mga sombreros. Kasi nga, same attire si Pops Alden kahapon. Kunwari ay taglamig mga kasombreros, kasi nga bumabagyo, pero hindi ko alam kung tripping niya lang ito o talagang gusto niya sanang sumama, kaso hindi pwede mga kasombreros sa Australia.
unang-una busy ang inyong phenomenal box office king. So ngayon po ay tiis-tiis muna sila, no? Long distance muna ang kanilang relationship, no? Kasi hindi naman nawawalang communication nila mga kasombrero. So based sa mga interviews nila dati, from after ng Hello Love Goodbye, nandun pa rin yung kanilang communication as friends mga kasombreros. So ngayon ay something deeper mga kasombreros. And then ito, last item natin mga kasombreros, no? Huling look, parang inedit nila ito mga kasombreros at Shine Enhance. Yung sa People Asia or Stargate People Asia magazine nga mga kasombreros na cover si Pops Alden. Ngayong 2 buwan kasi siya parang June and July na cover mga kasombreros. Grabe, no? Talagang ano yung kanyang tawag dito, ang kanyang ang kanyang charisma mga kasombreros. So yun po, no, talagang aabangan natin din ang mga next na mapasabog pa ni Pops Alden mga kasombreros, and of course ni Ma'am Catherine. Alright, so naman po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, today is July 19, 2025. Sabado na po mga kasombreros. Happy weekend sa bawat isa. And sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title, May Asawa o Wala. 1 Corinthians 7:8-9. But I say to the unmarried and to the widows, kay Apostle Paul, it is good for them if they remain even as I am, but if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion. So, quick trivia mga kasombreros, si Apostol Pablo na nagsulat ng 1/3 of the New Testament books mga kasombreros, yung Romans, Galatians, Ephesians, 1st and 2nd Thessalonians, Hebrews, Timothy, and so on mga kasombreros. Ay hindi po siya nag-asawa, no? Kung kaya malawak-lawak yung kanyang malawak yung kanyang naging panahon at ang kanyang naging yung areas ba na napuntahan niya mga kasombreros. Pero hindi ko naman isasabi dito na parang ito yung gusto niya sabihin na hindi naman masama na mag-asawa ulit yung mga balo or yung mga hindi kinakasal or single for life mga kasombreros. Reminder ito, no, ni Apostle Paul sa atin ng yung mga widowed Christians, for example, na pwede sila mag-remain single kasi marami naman no, na yung mga tao na namatay yung asawa tapos hindi sila nag-asawa, no, kagaya niya Daddy Bay mga kasombreros. So ang pinaka-goal dito at pinaka-focus ng advice or reminder ni Apostle Paul ay yung focus ba sa serving ng Panginoon without distractions. Kasi may mga taong mas gusto nila na single, may mga tao naman na gusto nila na may asawa, mga kasombreros. Pero may conflict dito kapag ang tao or kapag ang isang individual, for example, ay hindi nila na-control yung kanyang lust or yung kanilang needs sa sexual intercourse, mga kasombreros, ay it's better na magpakasal or mag-asawa, mga kasombreros. So ito yung gusto niyang sabihin dito. Isn't it fascinating how Paul offers advice to singles and widows on the very personal aspect of marriage? He recognizes the diverse strengths and challenges individuals may face when it comes to self-control and commitment in this verse. So, naglaban dito yung commitment at saka yung self-control, mga kasombreros. Kasi yung pag-aasawa, kung pa yung mga tao ngayon ay medyo mababaw yung kanilang pagkakaintindi, mga kasombreros, no, karamihan. Mababaw yung kanilang pagkakaunawa sa marriage, no? Yung iba hindi na talaga nagpapakasal kasi magastos, and then sabi nila na baka maghiwalay lang din, no? Parang ginagawa nilang trial and error ang pag-aasawa at ang pagkakaroon ng live-in partner, for example, mga kasombreros, which is hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoon. So, sabi niya Apostle Paul dito, Paul acknowledges the value of solitude in certain circumstances by suggesting that remaining unmarried, yung panatiling single, mga kasombreros, could lead to a more undivided focus on spiritual matters. So kagaya ng sa kanya, undivided yung kanyang attention. No? Ito yung gusto niyang sabihin. Undivided yung kanyang focus, mga kasombreros, sa paglilingkod sa Panginoon kasi nga hindi siya nag-asawa. No? Kumbaga ginugol niya yung kanyang buong panahon at buhay sa paglilingkod sa Panginoon, mga kasombreros. Well, pwede natin sabihin na hindi naman ako si Apostle Paul, no? So ito yung sasabi niya, may options, no? May will, mga kasombreros, may freedom of choice
ang isang tao, no? Maaaring yung mga balo or yung mga namatay ng asawa, no? Pwede mag-asawa, pero may mga times na kung gusto nila mag-asawa or hindi mag-asawa, mga kaswas. It's their choice, no? However, he also emphasizes the importance of addressing one's needs and desires even if it means pursuing marriage to fulfill them. So, dito na papasok yung yung needs ng ng pagkakaroon ng partner, mga kasambreros, kasi may mga tao talaga na parang they cannot control themselves when it comes to passion, or kumbaga kasi iba yung may partner, mga kasambreros, sa wala. So titimbangin mo, no, pero yun nga, talagang ang paggalang sa kasal, ang paggalang sa sakramento ng marriage, mga kasambreros, ay dapat andoon, no, yung paggalang, mga kasambreros. We may grapple with a balance between individual pursuits and companionship, no, sa ating buhay or sa kanyang mga buhay, mga kasambreros. A dilemma that has been pondered for centuries. So, problema kasi yun, mga kasambreros, yung immorality ng tao. Paul's wisdom can remind us to consider our own strengths and limitations when making decisions about our relationships. So, ang verse na ito ay ultimately nag-encourage sa atin na mapa-understanding, no, ang mangibabaw, na unawain natin mabuti, no, timbangin natin mabuti, pag nag-asawa ba ako, ganito bang kainatnan, pag hindi ako nag-asawa, ganito, ganyan. So, wisdom and understanding talaga ay kailangan sa lahat ng desisyon ng ating buhay. Both of us ourselves and our needs in order to lead fulfilling and purposeful lives. So, ang pinaka-bottom kasi dito, na pinaka-bottom line, mga kasambreros, ay yung pag-glorify natin kung ang purpose natin sa buhay. Kunwari, pag nag-asawa ko, magagawa ko ba yung purpose ng buhay? Or pag hindi pa ako nag-asawa, magagawa ko ba yung purpose ng Lord sa buhay ko? So, ganun, mga kasambreros. So, kung papasok dito yung prioritization, yung responsibilities, no, yung ating mga gagampan ng roles, mga kasambreros, kapag tayo ay mag-asawa o tayo ay hindi mag-asawa, mga kasambreros, either of the two. So Paul's letters to the Corinthians often address specific issues faced by the early church. So dati pa, no, sa early church pa, mga kasambreros, ay meron talaga mga gantong uri ng nangyayari, which is very relevant today, mga kasambreros. Kasi nga kasi yung issue na ito, timeless ito, mga kasambreros, no? Ang passage na ito ay nagre-remind sa atin ng relevant issues kahit na sa ngayon. Yung iba nga mas lalong lumalala, mga kasambreros, kasi yung immorality, yung immoralidad, mga kasambreros, ay nagiging online na rin, nagiging digital na rin. So talagang ang nga dito, nakakatuwa kasi nga, 'di ba, tumaas yung kaso ng AIDS ng 500%, no? That's too much, mga kasambreros, according nga sa report, no? Pero ang nakakatawa na suggestion at saka recommendation ng nakita ko mga advocates, mga kasambreros, ay magpa-test, no? Magpa-test. So kasi bumabata, no, yung mga kaso ng mga may AIDS, mga kasambreros. 15 to 25 years old, according sa report, mga kasambreros, ng Rappler, ay 15 to 25 na age range, no? So imagine mo, yung pinakabata nga doon sa may Palawan, 12 years old siya, mga kasambreros, meron na siyang AIDS or HIV, mga kasambreros. So HIV pala, sorry, hindi pa pala AIDS, mga kasambreros. So nakita natin yung misunderstanding or misconception din na bakit ka magpapatest kung walang nangyaring intercourse, no? Walang nangyaring sexual activity, mga kasambreros. Dapat ang isip ko talaga dito na solution, mga kasambreros, ay paigtingin, no, yung sana magawa ng batas na bawat pamilya may isang Bible, at saka may time talaga na mag-Bible study ang bawat pamilya, mga kasambreros. Kasi nasa pamilya kasi yun, no? Sa loob ng tahanan, nahuhubog ang ugali ng isang tao, ng isang individual, mga kasambreros. So yung isang kabataan, kapag hindi yan naturuan ng salita ng Panginoon, so hindi nila alam na masama pala yung immoralidad, no? Na walang bigat kasi masyado, no? Kasi kapag ginagawa ng marami, ng mga kabataan, na pag hindi, wala kang jowa, pag wala kang ganito, tapos wala ka pa experience niyan, ano ka ba, ang hina mo, parang ganun yung ginagawa kasi nila. So napi-peer pressure sila, mga kasambreros. And yung pinaka-solution talaga na isip dito, yung turuan sila ng salita ng Panginoon, no, sa murang edad nila. Kasi sa murang edad nila, mga asos, kapag napalaki sila sa salita ng Panginoon, ay magkakaroon sila ng takot sa Panginoon na mali pala ito, and then magkaroon sila ng knowledge.
huwag magpa-test agad. Kasi alam mo namang wala kang ginawa sexual activity, bakit ka magpapatest? So parang parang hindi yun yung, although tama naman yun kapag sa later stage na magpapatest ka mga customers, but not the initial na kung pa yung pinaka root, no, pinaka-ugat na gagawin dapat ng tao. Yung pinaka para ma-prevent yun, dapat ang mga bata, ang mga nanay, mga magulang, mga customers ay may knowledge talaga ng salita ng Panginoon, kasi mahirap baguhin talaga ang society, mahirap baguhin ang mga kabataan ng mga tao ngayon mga customers, especially kapag puro galit ka lang, puro yung magulang ka, tawag dito, masama yan, parang ganun lang parati mga customers, no? You cannot win them by harshness mga customers, pero mas powerful pa rin ang love, kasi kapag may salita ng Panginoon at namuhay sila ng Kristiyano mga customers, may takot sa Panginoon, ay mangiral din po ang love. So, yun nga, no? Susunod nila magulang nila because of love, and they will also obey God because of love mga kasembreros. So, yun po, no? Naisingit ko lang kasi dito rin, no, kahit na mga may asawa na, ay talaga nagko-commit pa rin sila ng sexual immorality mga kasembreros, nagkakaroon sila ng partner na kahit pa iba-ibang partner, no? Sorry po sa mga terms ko ha, pero yun po kasi yung totoo, at saka laganap mga kasembreros. So, hoping and praying na magkaroon ng revival ang Philippines mga kasembreros, at wag nang dumami ang kaso ng HIV. So dito kasi yun ang gagaling ito yung pinagmumulan niya kapag ang tao walang control sa lust, no, sa pita ng laman, maghanap sila ng partner, maraming partner, tapos doon ang gagaling yung virus mga kasembreros, at kumakalat ng kumakalat. Alright, so ayun po, no. So either may asawa or walang asawa, hindi po masama maging single. Talagang kultura lang ng Pilipino na kapag wala kang asawa, kapag nasa 30 ka na tapos wala ka pang asawa, talagang pinipressure ka nila. So hindi lang naman pera o hindi lang naman edad ang basihan mga kasembreros ng pag-aasawa. Ang titingnan mo dyan is kung kaya ba ng aking financial, ng aking emotional, ng aking spiritual aspects mga kasembreros, or yung mga responsibilities na nag-aabang kapag ikaw ay may asawa na mga kasembreros. Alright, sinaman po in the meantime ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, at wisdom at understanding with regard to marriage and singleness. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga sumasan pa. Alam po, I love you all.